paghahanda ng DSWD sa nationwide feeding program sa darating na buwan ng Hunyo, ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Asek Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Commissioner Chu. Magandang tanghali din, Asek Weng. And magandang tanghali sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa. Inanunsyo po ng DSWD ang paghahanda para sa pagpapatupad ng supplementary feeding program at ng supervised neighborhood play sa lahat ng child development centers sa darating na buwan ng Hunyo. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano ang layunin nito? Yes, Commissioner June, alinsunod po sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na sumpuin ang kagutuman sa ating bansa. Naglaan po ang Department of Social Welfare and Development ng nasa mahigit 5 bilyong piso para sa implementasyon ng supplementary feeding program. Itong supplementary feeding program ay pagpo-provide ng nutritious and hot meals sa mga bata na may edad 2 to 5 years old na nag-aaral po sa mga child development centers at mga supervised neighborhood plays na pinamumunuan ng mga local government units. And sa pagpapatupad po ng programang ito, ang ginagawa ng DSWD at ng ating mga partners na local social welfare development officers ay kinukuha natin ang timbang, ang height measurements ng mga bata na aged 2 to 5 years old na enrolled sa mga child development centers and supervised neighborhood plays bago mag-umpisa yung 120 days na feeding cycle. At pagkatapos nga po ng feeding cycle na yan, ay kinukuha din natin muli yung kanilang timbang at yung kanilang weight measurements. Ito ay upang matiyak na meron pong significant improvements doon po sa kalusugan at nutrition ng ating mga children beneficiaries. Kasama rin po natin ang mga magulang at mga child development workers sa paghahanda noong mga nutritious hot meals na hahain o ipinapamahagi po natin sa mga bata nga po na nasa mga child development centers and supervised neighborhood plays. Asek, sa nakalaang budget ninyo ngayong taon, paano po ito hinahati-hati o ginagamit para sa feeding program? May posibilidad po ba na madagdagan pa ang bilang ng benepisaryo sa mga susunod na taon? At saka yung paano yung sinasabi nyo na menu? Kasi sa edad ng bata, di ba, iba yung pangangailangan nila pagdating sa pagkain at saka dun sa gatas? Tama po, Asik Weng. Actually, ang natukoy natin, ang physical target po natin for the year 2025 ay nasa mahigit 1.5 million na mga bata na ang edad nga po ay 2 to 5 years old na nag-aaral sa mga child development centers at mga supervised neighborhood plays. Na kasama po natin yung mga local government units sa pagtukoy po ng mga children beneficiaries natin. Na ngayon sa paghahanda po ng mga hot meals, gaya ng nabanggit ko, kasama natin yung mga child development workers and mga magulang na nag-volunteer na rin po sa paghahanda. But before po maihanda yung mga hot meals na iyan, meron po tayong nutritionist, dietitian sa ating pong central office, gayon din sa ating mga field offices, na sila pong nag-ensure na yung pong cycle menu na ginagamit para maging basehan sa pag-prepare nga ng mga meals ay na ipro-provide or ihahanda na tumutugon ito doon sa pangangailangan ng mga bata in terms of quality and quantity. And bago nga rin po mag-umpisa yung implementasyon natin nitong supplementary feeding program, meron din po tayong ginagawa na mga orientasyon sa mga partner local government units po natin kasi po. Asek, Irene, sa mga nakaraang taon ng pagpapatupad, ano po ang mga nakita ninyo sa naging epekto ng programa sa kalusugan ng mga bata? Commissioner Jun, in the past 3 years na ini-implement natin itong supervised supplementary feeding program, an average of 73% ng mga undernourished children na na-identify o natukoy natin prior to the start of the feeding cycle ay nag-improve po yung kanilang nutrition status after the feeding cycle, which is 120 days. So makikita po natin
naging malaki yung ambag nitong SFP sa pagpapabuti ng kalusugan at nutrisyon ng mga bata na nasa child development centers at mga supervised neighborhood plays. Kung kaya nga po, talagang ipinagpapatuloy natin yung implementasyon nito. Of course, this is aligned with Republic Act number 11037 or yung masustansyang pagkain para sa batang Pilipino. Kung kaya nga din po, tinitiyak natin na sapat and nutritious yung kung ipinoprovide natin na meals sa mga bata pong ito. Sec, ano naman yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ng DSWD sa pagpapatupad nitong supplementary feeding program, lalo na doon sa mga malalayong lugar? Lalo na rin yung, kumbaga, kung graduate na sila doon sa 2 to 5 years old na sinasabi ninyo, paano kung hindi naman mapoprovide ng mga magulang yung tamang sustansya para sa mga susunod na taon? Kweng, yung pong mga challenges na nabanggit ninyo are actually opportunities para po sa ating pong departamento para mas mapaunlad pa at mas mapabuti yung implementasyon nitong supplementary feeding program. Isa sa mga nakita natin in the previous years ay yung kakulangan sa sufficient and capable suppliers na makakapag-provide nga po ng quantity ng pagkain, ng mga ingredients na ginagamit natin para sa mga inakakain na pagkain para po maitaguyod yung programa. Lalong-lalo na dyan yung fresh milk requirement ng programa sapagkat meron tayong limited number of dairy farms, particularly in geographically isolated and disadvantaged areas, gayon din sa ating mga island provinces. So sabi ko kanina, opportunity po ito. Yung challenges ay nagiging opportunity. Kung kaya nga po dito sa ating pong implementasyon ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, meron din po tayong ginawa na registry ng mga community-based organizations na nagsusupply po ng mga pagkain, ng mga iba't ibang raw materials or ingredients na gagamitin para po sa ating pong supplementary feeding program. At kasama na rin po dyan yung pong gatas. So meron tayong registry na naka-identify na po doon kung sino yung mga community-based organizations na maaari po nating itap para sa implementasyon ng supplementary feeding program. So the local government units actually can look into this and alam na po nila kung sino po yung maaring makapag-supply ng mga indigenous na mga materials para po sa gagawin na implementasyon itong supplementary feeding program. Paano naman po tinitiyak ng DSWD na tuloy-tuloy ang programa kahit sa panahon ng kalamidad? Okay. Dahil nga po naniniwala tayo na it's a whole of government approach or whole society approach that is effective, no? When we employ this, it's very effective in ensuring na maayos yung pagpapatupad na ating mga programa. So, isa nga po sa ginagawa ng DSWD is we work with partners, yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, and even yung ating mga private organizations para po kahit may mga disasters or emergencies, ay patuloy natin na naisasagawa yung iba't ibang programa kagaya nitong SFP. Isa nga yung mga napagkasunduan na natin with our partners ay yung pagkakaroon ng mga alternative implementation schemes. In fact, we have provided guidelines para ma-ensure yung continued service delivery even in times of emergency. Actually, yung mga local government units na partners po natin sa implementasyon nito, some of them opt to conduct house-to-house distribution ng mga hot meals. Gumagamit rin po sila ng mga Nutri-Packs or yung dry rations or yung mga pagkain ay maaari nga pong pick-upin doon sa Child Development Center or doon sa mga designated na pick-up points. Maaari rin naman na gumamit tayo ng mga emergency food vouchers. At yung ding mobile community kitchens ay maaari rin nating gamitin. Kung maalala, ang DSWD recently acquired community kitchens, mobile community kitchens for our disaster response operations.
So ito po could complement yung ding implementasyon noong supplementary feeding program. So tulong-tulong po para matiyak na hindi madidisrupt yung delivery ng mga essential services kagaya nga po nitong SSD. ASEC Irene, maraming salamat po sa inyong oras. Again, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.